Isang matinding pagsisiwalat ang yumanig sa bansa ngayong araw. Sa isang hindi inaasang pagkakataon, hindi sinasadyang naibunyag ni Claire Castro ang di umano'y katiwalian ng Pangulo sa isang pampublikong pagtitipon. Ang revelasyong ito ay agad na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa taong bayan at sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, habang nagbibigay ng pahayag si Castro tungkol sa isang hiwalay na isyu, biglang nabanggit niya ang ilang sensitibong detalye hinggil sa mga pinaghihinalaang maanumalyang transaksyon na umano'y kinasasangkutan ng Pangulo. Ilang sandali lamang matapos ang pagsisiwalat, nag-ingay ang social media at lumobo ang panawagang magkaroon ng malalimang imbestigasyon. Hindi rin nag-atubili ang Korte Suprema. Inanunsyo nilang agad silang kikilos upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng Korte Suprema habang patuloy naman ang pagtanggi ng Malacanang sa mga aligasyon ng katiwalian. Lalong umiinit ang sitwasyon sa bansa at marami ang nagtatanong, magkakaroon ba ng makasaysayang pagbabago o mauuwi lamang ito sa panibagong kontrobersya? Tiyak na tututukan ng buong sambayanan ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ari-arian at kung ano pa man, 'di ba, yung kongregasyon niya, ang dami yung ito na nga ho ba sinasabi natin. Paano ho natin nasabi na talagang yan si Pastor Apollo Kibuloy? Kaibigan niya si Tatay Digong. Lahat ho nalagay sa alanganin, pati buhay ni Pastor Apollo Kibuloy para lamang suportahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang matindi ho dito, hindi ho siya nagpatinag sa pananakot, sa ginawa nila sa KOJC, sa SMNI. Hindi ho siya nagpatinag. Nakakulong na ho siya pero tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta niya. Dahil dyan, ang respeto at palakpakan ng mga DDS na kay Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan mo natin. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan nyo ho ang pagrarason nitong si Claire Castro. Makinig ho kayo dito. Eto mga kababayan, yung tipong pilit na pilit ho yung yung argumento niya kaugnay dito sa pagsikwat. Pagsikwat ng pondo ng PhilHealth ng kanyang amo na si Marcos Jr. Ito ho, yung yung paggawa ng karsada at tulay, for ano daw ho yun, related daw ho sa health yun. Anak na to, ibang klase. Out of this world to talaga tong Ali na to. Kumbaga, kung makapag-isip ho siya, malamang nakikipag-jamming na rin ho ito kay Marcos Jr. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kung makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Diba? Hindi siya Pero hindi binabawal. ba yung sinajustify niya na lang, Attorney Claire? Isang issue din kasi, Hindi ko kaya gina-justify nyo na lang yan, Attorney Claire. Pati yung nag-i-interview sa kanya na napakagandang dalaga. Hindi ko alam kung dalaga pa yan, ha? Mga kababayan, ramdam na ramdam niya na ginugood time siya ng Ali na to. Ano yun natin, ha? Kumbaga, paghiwalayin ho natin itong dalawa na to. Itong tinutukay nitong si Aling Claire Castro na yung paggawa ng karsada at tulay, connected ho sa kalusugan. Pambira talaga to. Hindi ho natin malaman pa.
anak ng toka talagang huhugutin at huhugutin niya yung kanyang mga argumento para maipilit lamang na pati yung kalsada, health-related yan. Kasi yung pagka meron daw dadaang ambulansya, kung walang tulay o karsada dyan, hindi makakapunta sa kaparoroonan nitong ambulansya, hindi makakapag-provide ng healthcare. Hindi ho ganun yun. Hindi, yung daan, ginawa yan primarily para sa transportasyon at infrastruktura. Yun hong kalusugan, dalawang magkaibang bagay ho yun. Kung yaang pondo na yan, sinabi ninyo, pinagpatayo yan ng mga bagong ospital. Pinagpatayo yan ng mga bagong health center sa mga barangay at mga malalayong sitio sa Pilipinas. Maniniwala pa ako Ang primary purpose ng daan para sa transportasyon. Infrastruktura, nga 'di ba, yung para madaanan ng mga sasakyan, yung para mapabilis ang komersyo. Yun ho ang primary purpose niyan. Hindi ho para sa kalusugan. Dalawang magkaibang bagay yon Attorney Claire Castro. Huwag niyo hong budulin ang ating mga kababayan na ipilit ang naratibo na yung pagkuha ng pondo na naging argumento na rin yan sa Supreme Court na pagpapatayo ng mga bagong karsada tulay, hindi ho yun ang mandato ng pondong kinuha nyo sa PhilHealth. Yun hong mabilis na paliwanag doon. Ang mandato ng pondo na yon makapagbigay ng mga karagdagang benepisyo sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Hindi ho para matulungan ang DPWH at kalaunan makurakot ng mga kontrakto, mga opisyal ng pamahalaan na mayroong kamag-anak na kontraktor na gumagawa ng karsada. Huwag niyo ho kaming budulin. Papunta pa lang ho kayo, nakarating na kami. Okay sana yung mga pera para at least yung mga nasa kanayunan, ilinapit namin sa kanila yung healthcare na nararapat na matanggap ng mga kababayan natin nasa bundok. Nagpatayo sila ng mga bagong health facility, yung mga gamot, pinuno nila yung mga health center. Maniniwala pa ako 'Di ba? Yun talaga ang hustisya. Yun ang tunay na justice. Hindi na kailangang ibaba ng bundok yung ating mga kababayan. Kailangan lang pala ng antibiotic o paracetamol. 'Di ba? Nandun na ho sa sitio o mga kanayunan. Maniniwala kami dun Pero para sabihin na yung ambulansya para makadaan, nagpagawa na. Kaya connected pa rin sa healthcare. Nakananto ka. Kaya iyan ang dahilan. Kaya kung sakaling tanggalin niya si Claire Castro, Claire Castro bilang PCO Secretary, isa ho tayo sa magpuprotesta dyan. Marcos Jr., please, wag niyo hong tanggalin yang si Claire Castro bilang tagapagsalita ninyo dyan sa PCO. Eto, rekta ho tayo sa kanya naging interview na kung saan binanatano niya itong si Vice President Sara Duterte kasi fake news daw itong si VP. Ang sabihin mo, uto-uto ka. Linalaro lang kayo ni VP, kumagat ka naman. Diba? Kahit tayo nung sinabi ni VP na kamag-anak niya itong si Claire, di totoo yan. Kasi kung kamag-anak niya yan, bakit wala pang larawan na naglabasan? Kasi imposible naman sa katagal-tagal mong kamag-anak yan, wala ka man lamang picture ni isa, di ba? Hindi ho niya talaga kamag-anak. Kaapelido at ka-style niya lang ho itong siguro ang ginamit na basihan itong si VP Sara, magka-style kayo ng ng reasoning nyo sa buhay, magkahalintulad, di ba? O kaya siguro yun na naging basis ni BP na malamang sa malamang itong itong dalawang Castro na to magkamag-anak to. Eto, panoorin nun natin itong mga kababayan. Eto, 20 pesos na kilo ng bigas na naman dito na naman tayo sa viral na to. Viral kasi itong mga sagot ni Claire Castro dito sa issue na to Pero pangatlong beses na ba natin sa viral na bigas na to? Ulitin na naman natin ang ating explanation kung bakit pambubudol yung bigas na yan. Ulitin natin para talaga masagot natin yung kasi marami namang mga bagong manonood sa ating mga video. So, para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit budol yung bigas na yan. Eto, panoorin natin to. Today's newsmaker, Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, thank you for your time. Thank you, Tristan. It's my honor.
Okay, ma'am, simulan na po natin with the, biggest story at malapit sa sikmura po ng ating mga kababayan, yung 20 peso per kilo of rice. Siguro could you take us or help us understand what prompted the government to launch the 20 peso per kilo rice program in the Visayas at this point in time? Okay, sabi nga natin na Tristan at sa mga kababayan natin dyan, noon pa po ninanais, aspirasyon po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na talaga mabigyan, makadeliver po siya ng mga bigas sa murang halaga at ang kanyang aspirasyon ay maging 20 pesos ito kada kilo. Unti-unti po ito, pinagsumikapan po. At dahil nga po sa kanyang recent meetings with the Visayas governors, natupad po ang pangarap na ito. Bago pa po ito nakapag-meeting sa mga leaders po sa Visayas, ito po ay talagang pinag-aaralan na kung paano ba ito ma-deliver sa taong bayan. At ngayon po, dahil nga mabilis na nakipag-cooperate po ang mga governors po sa Visayas, natupad po ito at nai-anunsyo na nga po kahapon. Kaya po sa Visayas po ito nasimulan, dahil unang-una nga po yung mga Visayas governors po, ang nagsabing willing sila na magkaroon po, magbigay po ng subsidiya. Maghahati po ang national at ang LGU. At dahil nga sa mabilis nilang pagtugon at pag-oo, sa napakagandang proyekto ng Pangulo, natupad po yung 20 pesos kada kilo dito po sa Visayas areas. And maliban po dyan, marami po kasing stocks ng bigas dyan po sa Visayas at yung mga manggagaling po sa Mindoro. Usually po, sila din po yung supplier, NFA supplier sa Visayas. Huwag ka nga naman tinamaan ka ng magaling, oo. Maraming supply ang bigas. Maraming supply ang NFA dyan. Kung oversupply pala, bakit hindi mo mababa ang presyo ng bigas sa merkado? Pambihira. Imbis na solusyonan yung pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado, ngayon pipili tayo ng mga ilang mga tindahan na magdi-distribute yung mga mayor, barangay captain, nakaalyado ng administrasyon. Sila kasi magdi-distribute niyan eh. Sila magbebenta niyan. Kaya ang tanong dito, di ho ba kaya vote buying yung gagawin na yan ng administrasyon ni Marcos Jr.? Kasi sinasubsidize eh. Pagka pala sinasubsidize na ganyan, dapat pag-aralan din, no? Silipin din ng COMELEC kung dapat ba, kasi bawal nung maglabas ng pera ngayon. Bawal nung mag-distribute ng mga ayuda unless na lang nakabase yan doon sa guidelines ng COMELEC. Ngayon kung itong merong subsidiya na bigas na to ipamimigay nitong si mayor o nitong si barangay captain, may problema ho tayo diyan. Hindi ko kaya makukonsidera yan bilang vote buying kasi binebentahan nyo ng murang bigas yung mga botante na kung saan ay ang mga nagbibigay dito, mga kandidato. Meron ho tayong problema dito. COMELEC, hindi nyo ba papatawan ng show cause order yung si Bangag sa ginagawa niya na yan? Yung mga kaalyado niya na magdi-distribute ng 20 pesos na bigas, di ba natin ko tatanungin? O, kanino ba galing yung pinang-subsidy dyan sa bigas na yan? O sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ipamimigay nitong mga walang yung mga mayor na to at mga barangay captain, nakala mo talagang galing sa kanila yung 20 pesos na bigas na yan. Pambihira. Baka yung mga mayor at mga barangay captain na yan, panigurado, meron silang sari-sari store. Meron silang kamag-anak na merong sari-sari store. Paldo na naman ho sila, sigurado. So mas marami po talaga supplies doon, kaya po mas marami po ang mabebenta na bigas sa nasabing area po. Yusek, siguro to those who are questioning the timing of this announcement, why only now? And siguro po, dahil naglabasan din yung mga recent surveys on the President's administration's performance, baka daw po it's a response to those surveys. Hindi po sinabi ko nga po kanina sa press briefing, maliban po na ito po ay aspirasyon, nung pa po ito. Hindi pa nga po nananalo ang Pangulo, aspirasyon niya na po na makapagbigay ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So, ang timing, hindi po natin masasabi na ito ay para pang politika o pang eleksyon lamang po. Nagkataon lang po siguro na matapos maaral kung paano ito maisa sa katuparan kasi po, lumalabas po, Tristan, 33 pesos na kasi na ibebenta natin sa mga katiwa. So with that, 33 pesos, na-subsidize yung 13 pesos. At merong magsasubsidiya, kasama po ang lokal na pamahalaan ng Visayas. So kaya po, na isa katuparan po natin yan. Siguro nagkataon lang po
na ngayon ito na kumpleto kung ano yung mga elemento, factors na dapat na pagsamasamahin para maibigay po itong 20 pesos kada kilo na bigas. Ngayon lang po talaga nabuo, pero hindi po ibig sabihin to ay para sa eleksyon. Para po ito sa taong bayan. Para sa taong bayan. But Yusek, is the palace or Malacanang Para daw sa taong bayan. Walang yang budol alert na naman ho ito mga kababayan. Mantakin nyo ha, naging DA secretary yan si Marcos Jr. Kung talagang aspiration niya yan, talagang pinapangarap niya maipababa ng 20 pesos sa bigas. Dapat po sana wala na siyang inatupag sa pagiging presidente niya at hindi siya nagbitiw bilang Department of Agriculture Secretary. Inayos niya ang mga problema dyan sa National Irrigation Authority. Inayos niya yung bigyan ng subsidiya yung mga magsasaka sa kanilang abono, sa kanilang mga binhi, sa pagpuprepara ng mga lupa, 'di ba? Ilibre na ng gobyerno 'yon. O sige, bili tayo maraming ang traktura, maraming nagbubungkal na lupa, subsidy natin yun, libre. Kada barangay merong isang ganun. Nakaschedule yung mga lupa kung kailan aayusin. Yun, ganun dapat talaga. Lahat libre na. Ang gagawin na lang ng mga magsasaka, trabaho na lang talaga. Yung sila na lang talaga titimon doon sa lupa. Yun ang tulong sa mga magsasaka dapat gawin. Kaso ang problema bibili tayo ng palog Bibili tayo ng subsidy. Again, pagka sinabing subsidy, gamit po dyan pera na sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, napupunta na naman yung mga taxpayer money doon sa mga bagay na kung saan pagpapapogi lamang dito sa papalapit na eleksyon. Kahit ano pang explanation, pagpapaliwanag o palusot mo dyan, Claire Castro, budol 2.0 na naman yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng maraming camera na kung saan napakaraming anggulo kagaya dyan sa studio nila dyan sa PCO para maging kapani-paniwala ang ating mga sinasabi dito. Yun ang reality sa ground, yung mga sinasabi natin dito. Kaya kung naniniwala ko kayo sa sinasabi nitong si Claire Castro na yung aspiration nitong si Marcos Jr. na mapababa ng 20 pesos ang kilo ng bigas, natupad niya ngayong mga panahon na to. Nako, ano na naman kayo, nabudol na naman kayo ng mga mambubudol. Yan ang sinasabi ko. Kaya bakit hindi dapat pagkatiwalaan yung mga Marcos na yan? Tayo ang hindi natin pagboto kay Amy, talaga. Base yun sa ating prinsipyo. Wala na tayong susuportahang Marcos dito sa PH update. Ngayon kung yun nung tinitibok ng puso nyo, wala tayong problema dyan. Basta please, i-prioritize nyo itong mga kandidato na pinili ni PRRD. Wag natin pag-usapan kung sino yung dalawa na yan. Bahala kayo dyan. Basta iboto nyo lang ng straight itong 10 na to. Tapos ang usapan natin. Gusto nyo isang iboto, wag nyo na pagtanggol dyan sa comment section. Wag na kayong manghikayat. Hikayatin nyo yung ating mga kasama na mag-straight vote tayo. Kung ano bang sinabi ni BP, kung ano bang pag-i-endorse yung ginawa niya, wala na tayo doon. Basta ang importante dito, maiboto natin to 10. Imbis na makipagtalo kayo kung bakit kailangan iboto si BP, kung bakit kesyo ganito, kesyo ganyan, meron strategy si BP, meron kesyo ganito, kesyo ganyan. Iboto nyo muna itong 10 na to. Ikampanyan nyo muna itong 10 na to bago nyo ibida yung isang kandidato na kung saan lumabas na naman out of nowhere. Pakinggan natin. I'm confident na ito pong program na to will be rolled out nationwide, and ano po ang timeline na tinitignan natin for it to be implemented nationwide? Opo, eventually po, pati po sa Luzon and Visayas, pipilitin pa rin po natin. Yan naman din po yung pangarap ng ating Pangulo. So titingnan lang po natin yung mga LGUs na maaari din po magbigay ng subsidiya. Kasi kung Visayas areas po ay nakaya, maaari pa rin po, lalo-lalo na po sa NCR. So, yun po ay tinitignan po natin. Ang issue na lamang po dito malamang ay yung logistics at kung paano nga po ito ay kumbaga nationwide mapa-implement. Pero sabi nga natin, pilot area po ang Visayas. Kaya dyan lang po muna tayo Ang labo, no? Ang labo ng explanation nila, no? Yung tipong bahala na, basta tayo, mapakita natin na yung mapababa natin yung presyo, yung mga kasi wala nang gusto maniwala kay Marcos Bangag Wala nang gusto maniwala sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Kaya kailangan nilang ipilit itong naratibo na to na napababa ang presyo ng bigas. Pero subsidiya nga lang, no? Kahit tanungin natin yung mamaya gusto natin marinig yung sasabihin ng kanyang mga kandidato diyan sa alyansa diyan sa subsidiya ng bigas na yan. Pasadahan din natin mamaya yon. Nag-start. Pero ayon po sa Pangulo,
pipilitin pa rin po next year kahit hindi na po magkaroon ng subsidy ang mula sa local governments ay pipilitin Inlabo. po na ang budget ay magkaroon dito para po ulit sa taong bayan. Okay, Anak but ng Toko, yung budget naman ngayon pakikialaman nyo. Ngayon naman, okay lang sana kung trustworthy itong pamahalaan na to eh. Pagka sinabi nila, dyan mapupunta yung budget na yan, dyan mapupunta yan. Doon nga lang sa akap, di natin malaman magkano ba talaga? 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Hindi wala akong malinaw na guidelines dyan sa akap na yan. Yung mga nakakatanggap, meron tayo natanungan na sabi nila, nakatanggap ako 2,000, nakatanggap ako 3,000, nakatanggap ako 5,000. Iba-iba, ano nga ba? Nininok ba ng mga congressman na to yung akap na yan? Di ba? Ang labo eh. Walang malinaw kung magkano nga ba talaga ang dapat matanggap ng mga AKAP beneficiaries. Para mas mainam, tanggalin na lahat ng mga ano na yan. Di ba? Focus tayo sa edukasyon. Yung pagpapatayo ng mga bagong classroom. Kahit hindi na si BP Sara dyan sa Department of Education, yun talaga kailangan natin ngayong mga panahon na to. Maging competitive yung ating mga mag-aaral sa mga karatig bansa natin. Kasi napag-iwanan na ho talaga tayo. Ngayon, kung gusto natin umasenso itong bansa na to, mag-produce tayo ng mga bagong graduates, ng mga bagong mamamayan ng Pilipinas na kung sana merong tunay na pagmamahal dito sa bansa na to, merong tunay na patriotism at talagang kayang makipagsabayan pagdating sa teknolohiya, pagdating sa kung ano mang aspeto ng pagtatrabaho ang kailangan nilang matutunan. Hindi yung outdated na ho yung curriculum natin dito sa Pilipinas. Pinag-aaralan pa rin ng ating mga estudyante paano magtahi, paano AI na ho pinag-aaralan nila. Ba't mo kailangan matutong magtahi? Pag-aralan mo kung paano i-operate yung sewing machine. Yun. Ngayon, tayo nagtatahi pa rin mga karating bansa natin, yung mga estudyante, sewing machine na ino-operate nila, kasi tayo aabutin. Diba? Pinag-aaralan natin paano magbukas ng computer, paano mag-shutdown, paano mag-open ng ganito, ganyan. Yung sa ibang bansa, pinag-aaralan nila AI. Di ba? I-subsidize ng pamahalaan yung pagkain ng mga estudyante yun. Magkaroon ng tamang kusina yung mga public school na kung saan yung mga papakain sa mga estudyante talagang masustansya, talagang pagkakinain nila yan, kahit anong ituro ng guro, talagang papasok lahat sa utak nila. Diba ganon? Kasi karamihan ng mga gutom. Kagaya natin ngayon, habang ginagawa natin itong video na to, gutom tayo. Anong oras na? Alas 3 na, di pa tayo kumakain. Pambihira pagka nga naman tinamaan. Gutom mo tayo dito. Kaya buti nga itong si Ma'am Ariza yan makakapagmerienda tayo mamaya. Shout out Ma'am Ariza yan dito kay Sir Herbiscal. 3 p.m. ng hapon, di pa ho tayo nag-aalmusal, nagtatanghalian. Kaya gutom na gutom ho tayo. Diyan sa bigas na nakikita natin yan, gusto na ho natin sagpangin Gutom Definitely, na bago po matapos yung term ni Pangulo, siguro nagawa na po itong nationwide rollout. Nako. Opo, yun nga po yung pinag-aaralan natin. Sabi nga natin, bago pa ito, mga Catastrophic ho yan. Yung gagawin nila yan. Napakalaking trahedya niyan sa sambayan ng Pilipino pag nagkataon. Kasi kailangan utangin. Ngayon nga, yung mga proyekto natin, uutang na tayo, tapos dadagdag ka pa ng isa-subsidize mo yung yung bigas. O yung kung ginawa nila yan dun sa AKAP, halimbawa, di ba? Hindi yan. Dapat si congressman talaga magbigay ng pera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di ba? Ganun gusto niyan Anong bigas? Walang bigas-bigas. Ang gusto ni congressman, siya ang magbigay ng pera. Mga survey na ito, inaaral na po talaga kung kakayanin po ng gobyerno na maibigay po talaga lalo-lalo na po doon sa mga nasa laylaya sa lipunan na maabot po ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Yusek, I know sinabi niyo po kanina sa briefing that the Department of Agriculture will share more details on the implementation of the rollout. But based from what you know, could you walk us through the mechanisms of this program? How will it be implemented? May specific areas lang po ba sa Visayas that will be covered? And who will be prioritized? Okay, since mga governors po yung mga kinausap po dito, titignan po natin kung ano mga
pamahalaan or mga cities po ang maaaring mauna sa pag-i-implement po nitong 20 pesos kada kilo. Sabi nga po natin, mismo rin po, maliban po sa guidelines ng DA, kahit po ang lokal na government ay magkakaroon din po sila ng guidelines kung paano nila i-distribute itong bigas para po sa mas nakakarami. So as of now po, inihintay pa rin po namin yung guidelines. Ang alam ko po ay magkakaroon nga po ng press briefing ang DA. So maliban po dyan, kailangan po kasi mas maliwanag, malinaw po yung guidelines para po hindi rin maabuso ito. At kumbaga mas marami po ang mapahatiran ng nasabing bigas na 20 pesos kada kilo. Tristan, tandaan natin meron naman kasi ng Anak ng toko, ganito na ho ba talaga kababa ang paningin nitong administrasyon na to sa ating mga kababayan? Kailangan nun natin pumila dito sa mga ganitong klaseng programa. Bakit hindi nyo bigyan ng kakayahan ng bawat Pilipino na maka-afford ng kahit napakamahal pa ng bigas dahil may pera sila na may trabaho, magandang kita nila. Kahit magtaas yan, wala silang pakialam eh. Kaso ang problema ko kasi gusto ko talaga ng administrasyon na to na masadlak sa kahirapan ng sambay ng Pilipino at umasa tayo dito sa mga na to, itong mga ayuda na to. Hinihintay ko na yung 20 pesos na bigas para makakaya. Kasi yung 20 pesos na bigas kagaya nung nakita natin, di ba? Pambihira pagkain ho sa baboy yun eh. Patuka sa manok, baka pati manok di kainin yun eh, di ba? Ongoing na pagbebenta ng bigas sa halagang 33 pesos. Yes. Kada kilo. So yan din po yung uri ng bigas na maibebenta po sa halagang 20 pesos. Manggagaling po ito primarily from the local farmers. Okay. But Yusek, ito pong sa Visayas ay next week po ba ang target implementation? Just to be... Paano mo nalamang local farmers galing NFA yan? Pagka napunta sa NFA, naghahalo-halo na yan. Merong imported, merong galing local farmers. Paano mo masasabi na yung particular na bigas na yun galing local farmers? Good time na naman yan. Ikaw talaga clear, sinungaling kayo. Clear? Alamin ko lang po muna, hindi po ako makapagbigay kasi kung anong date eksakto kasi baka po hindi tumugma sa magiging pronouncement po ng DA at ng local government. So hintayin ko na lang po muna yung detalye from Secretary Laurel at kung ano din po yung magiging guidelines po ng local. But is there but is there an ongoing coordination, let's say with the COMELEC, given that the program, kung ma-implement po siya immediately, will be rolled out during an election season? So parang how does the administration respond to concerns that this could be a campaign tool to sway votes? Sa ating pagkakaalam, sinabi naman din po ng COMELEC na wala namang pagbabawal po ito, lalo na po ay makikinabang naman dito ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi lang po pwede, of course, na gamitin ito ng mga kandidato. Sabi nga po natin, hindi talaga. Dapat hindi gamitin ito ng mga kandidato na kumbaga tool na sa kanilang pangangampanya. Di nga dapat umapir ang kanilang mga mukha sa mga tarpaulin. Diba? Kung may magbebenta po dito, LGU mismo, hindi po yung namumuno sa LGU. Kung makikipag-cooperate man sila, yun ay tanging cooperate ng local government unit as a Pinalaki lang ho nila ang issue, pero ang sa totoo ho niyan, yan din ho yung bigas na ibinebenta sa Kadiwa Store. Kumbaga linakihan lang nila yung subsidiya, pero wala hong bago dito sa programa na to. Ginawa din ho ito sa mga Kadiwa Store. Linakihan lang yung subsidiya. Whole, pero hindi yung particular na namumuno doon. So sabi naman po ng COMELEC, basta hindi ito gamitin sa pamumulitika, hindi naman po ito ipagbabawal. Okay. Yusek, last on this topic, Vice President Sara Duterte immediately reacted on this program. She even described it as pambubudol or deception. What is your response given na sinabi niya po, baka kaya raw po sa Visayas ay dahil mababa ang boto doon ng administrasyon? Siguro mas maganda po talaga sa ating Vice Presidente, alamin muna po talaga kung ano ba yung nangyayari. Tapos siguro yan po yung nagiging problema na hindi niya po nalalaman kung ano man nangyayari sa kanyang paligid. Kaya po kung ano-ano na po yung kanya nagiging opinion. Unang-una po siguro, alamin niya dito sa mga Visayas governors kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit napapayag na makipag-cooperate agad ang Visayas areas, ang mga governors sa nasabing lugar.
At hindi po ba siya natutuwa na ito naman ay para sa taong bayan? Sabi po nga natin, bakit dapat nauna sa Visayas? Dahil sila po yung unang nakipag-cooperate sa Pangulo. At dito rin po maraming stocks. So wag niya po sanang bigyan ng negatibo na pananaw kung sa Visayas man po ito nag-start. Hindi po ba dapat mas Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!